Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:57. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Budiga kana Giboa Kooperatiba dyan sa Concepcion na Grande Naga City bago pinag-raid kana CIDG ini anda haloy ng piga mamanmanan. Kaiba pang pamayukan mga barata sa lado lokal. Gabriel Bordado, Congressman kana 2nd District o 3rd District kan Camarines Sur, asin manda anda City Hall, sering manda anda kampo ni Mabulo, mayo pang pinagpapaluwas na pahayag mapadapit sa pag-raid kan sarong budiga dyan sa Concepcion da Grande Naga City na kung saan kadakol nakatambak na mga food packs na subuot nakaalukar kay Gabi Bordado. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Ikalat pa kanda sangakan na PNP digdi sa laog ka na Siyudad Canaga ana resulta ka na drug test na pinagibo sa 175 mga miyembros kanda PNP Naga. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Preparado na ang Comelec asin na PNP sa pagsikad kanda gigibuhon na gun band asin manda anda gigibuhon checkpoint sa maabot na aldaw ninda Domingo. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mati na ngunyan sa laogan na Siyudad Canaga, partikular na sa City o Naga City People's Mall. Ang kakulangan kan supply kan karne ninuli tadakol na pwesto sarado ngunyanda mayo ninda ipinagpapabakal na pinagbunong karning urig. Sigun sa nagkaperang mga paratinda ng karne sa nasambit na merkado, problema sa barakalan nin buhay na urig ang nahihiling nindang kausa kan kakulangan nin supply kan na karning urig sa merkado publiko Canaga. May mga dayuan subuot kaya sa Siyudad Canaga asin Camarines Sur na hali pa sa ibang probinsya ang nagbabakal nin mas mahal na presyo kan buhay na urig. Kaya diit sa na ana nawawala at digdi sa laog kan Siyudad Canaga asin mga pagtaraid na lugar. Aminaduman ang Naga City Abatwa na iyon ni ang sindang nahihiling na problema kaya kan nagtalikod na bulan kan Disyembre 2024 nagbaba ang sindang produksyon alagad
mayo nin na problema daa huli ta digdi nabawi man kan syudad Canaga ang nakuliktang bayad sa mga binubuno na naglalaog sa abatwa. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, higot na ipapasudod ka na tuwing asin wheel clamp sa CBD o na ka na sektor ni na transportasyon. Ana maigot na pagpapautob kan tuwing and extended wheel clamp ordinansa ana ihiling na solusyon kan sektor kan transportasyon sa laog kan syudad Canaga sa naglalaag o sa naglalalang problema sa bulos kan trapiko. Sigun kihilbilin presidente kan Trimobile Operation and Drivers Association sa saindang paglibot sa duwang Central Business District kan syudad, double parking asin mga lulunadan na nagapaparada sa salang paradahan ana nagkakausanin trapiko sa mga lugar na nasambit. Sa pahayag pa manibilin na ipaabot naman subot ninda ki PSO Executive Director Rene Gumba ang nasambit ng problema asin sa Traffic Division Canaga City Police Office na mauut nindang mangyaring unyan na taon na 2025 pakusugon ang kampanya sa tuwing asin na Wheel Clamp Ordinance sa CBD 1 and CBD 2. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni PBBM sa Laog Canaga sa Kunyunyan dai pa napupunan kan lokal na gobyerno Canaga sa Kunyunyan dai pagiraray nadadagos ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni President Bongbong Marcos sa siyudad Canaga puon kan gibuhon ang ground breaking ceremony kan bulan kan Marso 16, 2024. Pig para ablada ini ni Mayor Nelson Ligacion na magkakaigwa sa buot nin kondominium digdi sa laog kan na siyudad Canaga asin itatao sa mga tios na mga pamilya asin nagkapira nga mga sektoris kan komunidad alagad sa kudngunyan maski sarong poste maayo pa lamang napupunan maski paghakot nin baybay asin graba dai lamang maidamping sa nasambit na nga lugar. Pinabayaan na padagos-dagos ni Mayor Nelson Ligacion ang nasambit ng programa pagkatapos na kan groundbreaking na kung sain iniyupig para ablada kanasambit ng alkalde sa flag raising ceremony na perming ginigibo dyan sa City Hall. Nakatalaan na sanggatos na primerong benepisyaryo niya na haros sarong taon na ang nagalat puon kan piglalauman kuta na nindang paharong hali mismo sa gobyerno. Sigun man sa Housing Settlement and Development Office Canaga, dagos man girari ang proyektong ini. Alagad nagkaigwa na subuot nin problema sa developer na inulit taday ini nakasumiter nin piranga requirements na pinagagad kan gobyerno lokal. Ana nasambit na nga programa iyo ana pig para balangibog na kaydo ni Nelson Ligacion bilang alkalde Canaga na igwadaan ni na programang paharong asin mga condo unit na itatao o ia-award sa parte mismo kan mga benepisyaryo kani. Alagad sa kudngunyan mayo pa lamang ni sarong materialis ang naikaag sa parte kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur. Labo-labo na ang patrabaho kan pinagsasabing pambansang pabahay programa para sa Pilipino ni President Bongbong Marcos kung sain digdi pinagapunan tulos kan gobyerno probinsyal ang pagpapatrabaho sa nasambit ng lugar kan Panganiban Drive digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga. Iyan tanganing kumplihon ang mismong programa na itinutulod para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ni President Bongbong Marcos. Labi-labing unyan asin labo-labo ang pagpapatrabaho kan gobyerno probinsyal sa nasambit ng lugar kan Panganiban Drive, Naga City. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal.
Traffic light sa Balatas, Magsaysay Road na permina sa ng raot, gustong ribayan ni Gumba. Buyet Padere sa detalye. Dahil na naman nagagamit ang traffic light sa Magsaysay Balatas Road sa Naga Perangbulan matapos ining pakarayon ka ng kaaging Peña Francia Fiesta. Sigon kay Rini Gumba, PSO Executive Director, na luma na daa ang traffic light sa sinambit ng lugar. Kaya gusto nilang ipanghapudan asin itulod ang kabilugan na pagribay kayo ni imbis na pakarayon. Ang mga bagong traffic light sa Leverson Crossing Almeida na pigsasabing CCTV operative na ang inaasahan iyon ibubugtak sa mga re-rebay na traffic lights. Mientras tanto, nakipag-ulay naman ang sinabit ng opisina sa DPWH kapit sa pagpakaray ng mga pavement marking sa Panginot na tinampo sa syudad para mapagirumdum ang mga motorista sa mga patakaran sa tinampo. Nadakol na ang mga drivers ang dahil nagsusunod sa batas trapiko o na kung nasa parteng rotunda. Para sa BBS News, Boyet Paders. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bago pa man pigrade ka na CIDC o CIDG, asin man kan DSWD ang Gibo Warehouse sa Concepcion da Pequeñan o Grande Naga City. Ini ang pigbatayan na kanda CSW o CIDG asin man kan DSWD. Sigun kay Congressman El Villafuerte, bawal subuot na itago sa private warehouse asin na sa sarunga harunga ang DSWD food packs na dapat kuta na naitao sa parte kan mga residentes kan siyudad Kinaga asin tercer distrito kan na probinsya kan Camarines Sur pagkatapos na magtama digdi ang bagyong si Christine asin man and suminunod pang bagyo. Big tao subuot ini sa LGU dapat tulos na itinauman sa parte mismo kanda mga residentes sa pitong aldaw matapos na maresibi alagad pirang bulan na ang nakakaagi kana magtama digdi ang bagyo dai pa na itatao asin na itinatago sana sa sarong budiga. Kanda kupon kan CIDG, ini inako naman kan kampo ni Congressman Gabriel Bordado nasa iya subuot ang nasambit na nga mga food packs sa paagikan na sa iya mismo nga tagapagtaram asin man kan sa iyang chief of staff na si Abang Mabulo uya si Congressman El Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Kasi alam mo, may report kaming na nag-report sa akin kahapon. Noong hapon, pinasok na binantayan na ng CIDG yan, yung warehouse ng Gibo Consumer Cooperative na hinahambog ng isang Bong Rodriguez. Ang tanong namin, bakit may DSWD food pack na libo-libo sa isang warehouse sa Naga ng pribadong sektor na kooperatiba na bawal? Alam mo ang DSWD food pack, dapat yan, pag binigayan sa LGU, within 7 days, dapat idinidistribute yan. Yes. Ilang buwan na nakalipas ng bagyo, bakit hindi nabigay yan? Diba? Una yon. Pangalawa, bakit nasa pribado? At nung hinuli ng CIDG, ang nakakatuwa, inako ni Congressman Bordado na sa kanya raw yon. Kaso yan. Kasi una-una, Congressman Bordado, kung nakikinig ka, lawmaker ka, hindi ka pwedeng lawbreaker. Inako mo na sa'yo yon. At ang rason raw niya, kasi wala kaming oras magbigay. Isipin mo yun, hirap na ang mga taga-Naga City, nagugutom na nung bagyo at nakalipas ng bagyo, tapos sasabihin nila, hindi raw nila nabigay kasi wala raw silang panahon. Bakit sila humingi ng DSWD food pack? Dapat DSWD na lang ang namigay, di ba? Una yon. Saka bakit mo pinapa-warehouse sa isang pribado? Paano mamamonitor ng DSWD kung binenta mo yon? Kung binigay mo sa ibang lugar? Kung hindi pala sila nahuli, hindi lalabas yon. Sabit sila dyan, kaso yan, administrative kaso, pinakamababa, may criminal pa. Sino ang may-ari ng warehouse? Gibo Consumer Cooperative na kay Bong Rodriguez. Nakisaw-saw pa yung chief of staff ni Bordado, si Abang Mabo. Ito pa nakakatuwa, may picture ako nakuha kahapon nung nandun ng CIDG nandun yung pick-up na Nissan ni Bong Rodriguez. Ang balita after, nandun raw sa sasakyan, hindi lumalabas. So kung may 3 oras nandun yung CIDG, nandun sa sasakyan, nakatago.
dapat na kinatok yun. So, ano yan, malinaw na ano yung kaso yan. Bong Rodriguez, anong sabi niya? Reforma, nakita mo? Hindi pa nga nagiging, wala pa nga pwesto, maski kapitan. Siniistak ang DSW warehouse na pag-aari ng gobyerno. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur. Sagkod niya na mayo pa ning pinagpapaluwas na pahayag ang kampo ni Congressman Gabi Bordado sa Foodfax na nakatago sa sarong budiga kan Gibo Kooperatiba sa Concepcion Grande, Naga City na figa raid kada CIDG asinman kan DSWD kay puan man na ipaliwanag ni Bordado kung taan allocation na Foodfax sa iya kan DSWD nakatago sa pribadong budiga na dapat kuta na itao bilang ayuda sa tercer distrito kan Camarines Sur asinman sa parte mismo kan na Siyudad Canaga na biktima kan na baha durante kan magtama ang bagyong si Christine asin ini dai itinao sa panahon kan kalamidad ang CIDG nagkaigwa subuot nin surveillance na pig na nagkapira nga bulan na kung sain napagarman na luwas laog ana mga goods na dinadara kung sain sa nasambit ng lugar. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Bumili ka ng bigas, lagay mo sa bahay mo, bawal yun. Ngayon DSWD, lalagay mo sa pribadong warehouse mo. Bawal yan. Anong masasabi niyo ng sinasabing reforma pagbabago yan? Malinaw, may kalokohan, kakasuhan. Sinong imbuelto? Gabi Bordado, explain niya yan. Bakit siya naglalagay yung allocation niya, binibigay niya sa pribadong warehouse na hindi accredited ng DSWD. Pangalawa, bakit hindi niya binigay sa panahon ng kalamidad? Ilang buwan na, January na. At alam mo, bago nahuli yan, meron na palang surveillance ang CIDG na ilang araw na pala yan, mahigit kulang-kulang isang buwan na yan, labas-pasok ang mga goods dyan na dinadala kung saan. Sino pang imbelto? Balita raw, yung mayor legasyon ng Naga City, siguro explain rin niya. Pumupunta rin raw dun sa warehouse na yon. So, baka yung ibang stock ni Mayor Legasyon, dinadala dun. Explicaran niya yan. So, sino imbulto? Legasyon ng Mayor ng Naga City, Bordado, Rodriguez, at si Mabolo. Artiyan kan mga pahayag pa ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Mientras tanto, kinakaipuan talagang ipaliwanag kung piga-ripa kan kampo subuot ni Bordado asinman ni Bong Rodriguez ang mga relief na hali sa parte mismo kanda DSWD. Sa banwaan nin San Jose, egwa naman ni nakaabot sa parte mismo kanda opisina kan kongresista na mga retrato sa guwa tinambak anong subuot na kilo ni na bagas ang DSWD food packs alaga na 4 na kilo sana ang itatao sa mga residentes duman sa partikan partido area. Uya pa ang pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. San Fernando, dating mayor. Tapos nung doon, hindi lang DSWD pa, may mga bigas pa na nakapangalan Rodriguez. Yan tanong ko, sa galing yung bigas? Tinanggal ba nila yan sa DSWD Food Pack? Nirepack ba nila yan? Explain po nila yan. Saka ito, hindi lang ito nangyayari dyan sa lugar na yan ng Naga City. Sa partido, isa pa yan. Sa San Jose. Sa San Jose, meron na kaming picture sa Goa. Sa Tinambak, may nagsasabi doon na 6 kilos ang laman ng DSWD Food Pack. Binabawasan ng 3 kilos, 2 kilos, pinapangalanan ng kandidato. Sa Tinambak, meron. Sa San Jose, Goa. So lumalabas, mga mandurugas to mga tao na to, mga loloko. Isipin mo, DSWD Food Pack nilalagay sa warehouse na pribado, nire-repack. Mahirap yan. Explain nila yan. Wala silang lusot dito. Yan, nakita mo, mga nagmamalinis, reforma, pagbabago. Pero nakikita mo, maraming kalokohan. Isipin mo, paano mo sila titiwalaan sa milyon-bilyon? Samantalang ang DSWD Food Pack, i-divert ang food pack.
Arti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Sa padagos na paghanap nin solusyon sa baha digdi sa probinsya ng Camarines Sur, nagkaigwanin na konsultasyon si Congressman Elry Villafuerte sa opisina kan DPWH asinman foreign consultant. Iyan tanganing matawanin solusyonan baha sa nagkapirang mga lugar digdi sa raog kan probinsya kan Camarines Sur. Uli kani sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na mapurbar na sinda o matisting na sinda ngunyan sa paggibunin tinampo nasa gilid igwa kan pinagaapod na daik sa lugar kan barangay kan Awayan Libmanan paluwas sa parte kan Kabusaw iyo ang magiging pilot area. Yan tanganing ang tubig ba sa laog kan nasambit ng mga lugar ang madiritso na ang tubig sa parte kan San Miguel Bay. Oras na maging marhay ang resulta kan proyekto ini dadaraon man asin gigibun man sa iba pang banwaan o sa bilog na banwaan kan probinsya nin Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte. At gusto ko rin ibalita, Benji, kami naghahanap ng solusyon. Anong solusyon? Nung kasagsagan ng bagyo, nagkonsulta kami sa mga foreign consultants, sa DPWH, ano po ang magandang solusyon sa baha. Magte-testing na po kami, may na-budget na po na almost 1 billion sa 2nd District. Gagawa kami ng kalsada at sa gilid po may dike. Ano po yan? Diyan sa parte ng Awayan Libmanan, ang Labas Kabusaw, gagawa kami ng kalsada dyan. Sa gilid ng kalsada po, lalagyan namin ng dike at water parang kanal. Bakit? Ang gusto namin, ang tubig baha po, kagaya sa Israel, pag marami ng baha, sa gilid ng kalsada po ay parang mayroong kang pipe na may kanal na yung tubig dinadala mo sa San Miguel Bay. So pag maging maganda po yan ma-implement, gagawin natin yan sa lahat ng iba't ibang bayan. So kami, pag may problema sa baha, ay iniisipan talaga natin ng solusyon at kami naghanap ng solusyon at pondo. Hindi naman lahat ng gusto namin mangyari ay hindi na popondoan, but at least kami nagsisipag. Yung problema dyan sa Andaya Highway, inaaraw-araw na po namin ng national government na pondohan na po ang pag-repair niyan. Dahil una-una mali talaga ang disenyo niyan. Nakita mo kasagsagan ng Pasko, New Year, ang traffic. Yung iba dyan sinisisi kami. Una-una, kanino ba nakapangalan yan, di ba ho? Kung Villafuerte yan, sisihin nyo kami. Andaya Highway po yan eh. Mawalang galang na lang. Ang pinangalan yan, Andaya Highway. Ang dati po Quirino Highway yan. Pinangalan sa Andaya Highway. Ang tanong ko, yung Andaya Highway, naging chairman ng appropriation 2 beses, naging secretary ng budget, di dapat, di ba, tinama na nila yun na nasa poder na hawak nila ang pwesto na pagandahin yan. Mali nga ang disenyo eh. Ngayon, anong kailangan doon? Viaduct. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur. Magayon na barata para maada sa mga taga 2nd District kan Camarines Sur. Duwang darakula asin magayon na proyekto ang nakatalaan na gibun ngunyan na 2025 ninda Congressman Elry Villafuerte sa 2nd District kan Camarines Sur. Iniyuan paggibo ninda Viaduct sa Baraka Bridge dyan San Fernando, Camarines Sur para maresolberan na ang pagbaba sa nasambit ng lugar na ginigikanan nin pagkaka-stranded kan bulos kan trapiko kung nababaha sa San Fernando. Ikadua, iyon paggibukan road dike na may tinampo o sa may tinampo asin may drainage sa kanal. Padagos naman ngunyan ang paghanap nindaga ni Congressman Elry Villafuerte nagigibuhon na sarong swimming pool na may hiwa sa sagkod ng GIS asin na 20 hektaryas kung sa ingabus na tubig uran digdi titiripunon na pwedeng gibon na irrigation asin na tubig inumun. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ako po, gusto ko na rin i-announce, hindi ko pa na-announce nga sa ito, pero i-announce ko na rin. Itong 2025, 2 magandang proyekto ang ipapalabas namin sa distrito ko. Una-una, gagawa kami ng viaduct sa Baraka Bridge, Milaor, San Fernando, na palaging binabaha. So, gagawa na kami ng viaduct dyan. Una, na wala pang ganyan nangyayari sa buong Bicol, Camarines Sur. Pangalawa, gagawa kami ng road dike na may kalsada at may kanal
Yung sinabi ko, awayan kabusaw. So, kami, hindi lang nagpo-propose, gagawin namin. Naghahanap na rin kami ng mga lupa sa iba't ibang bayan na bahain. Nagagawa natin ng water impounding facility. Ano ibig sabihin yan, Benji, Frank at Benny? Naghahanap tayo ng mga lugar, 10-20 hectares. Gagawa tayo ng malaking swimming pool na lahat ng tubig, ulan, tubig, baha, doon na papapuntahin natin, dadivert natin doon. At pag napuno yun, gagawin nating irigasyon at tubig inumin. Diba ho? So yan ang mga magagandang balita na mangyayari at gagawin natin sa 2025, itong taon na to. Hindi lang pinaplano, yung iba gagawin. So habang iba po ay nakapokus sa mga pag-divert ng DSWD, kami gumagawa ng mga positibo at magagandang proyekto. Parti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Sangunyan padagos ang pagpalo up ni Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte mapadapit man sa Quick Response Fund sa paghagada ni nadugang na pundo para sa rehabilitasyon kan mga nagkararaot na mga infrastruktura tulay asin tinampo sa intirong probinsya kan Camarines Sur. Pinapalo up man ngunya ninda ang tulay dyan sa Calabanga asin tinambak initanganing matauanin pundo kan gobyerno nasyonal. Daiyan nagibo ni Congressman Gabi Bordado asin Congressman na Arnie Puentebella na iyo ang may sakop kan Calabanga asin tinambak bilang mga diputado. Personal na pinakiulay ninda Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte na papunduan na nasambit ng tulay na minasumpay sa parte mismo kan Calabanga asin tinambak kay President Bongbong Marcos kan ini magabot digdi. Uli ta kinakaipuan nini sa lado kan transportasyon kan mga residentes kan Calabanga asin tinambak Camarines Sur. Pero dahil ini inintindi ni Bordado asin ni Puentebella, alaga dan mga Villafuerte padago sa pag-follow up kani uya si Congressman Elry Villafuerte. At magagandang proyekto. Naghihingi kami ng dagdag pondo. Ngayon, ang pinapalo up namin, yung Quick Response Fund, yung mga tulay na nasira, kalsada, yung mga sabalata na nasira, pinapalo up namin ni Congressman Mix, ako, Bicol Saro, maski nga ni si Congressman Hori. Sa sulat namin, 4 kami na Congressman, nagpa-follow up sa mga na-damage sa 1st, 2nd, 4th at 5th District. Maski nga ni sa 3rd. Pina-follow up namin mapondohan yung tulay dyan sa Tinambak Calabanga na tulay, di ba ho? Natrabaho po yan ni Tinambak Calabanga. Sino ba? Congressman ng Tinambak Calabanga. Calabanga, si Bordado, Tinambak, si Puentebella. Kami nagpa-follow up dyan. Pina-follow up namin. Ngayon pag mapondohan yan, maghahambog sila. Sila nag-follow up. Samantalang malinaw po, nung dumating po si President Bongbong, 2 beses binigay namin, sir, sana ma-repair po itong Tinambak Calabanga, yung kalsada dyan sa Waras, kalsada dito, Balatan. Sinama na namin yung buong Kamsur. Malinaw on record yan. Ngayon, ang kinukulit na namin sa nasyonal, yung Andaya Highway. Hindi nila pwedeng sisihin kami o si Hori dyan dahil yung mahigit 3 dekadang mali, hindi naman pwedeng matama ng 3 taon, di ba ho? Parti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan na 2nd District Camarines Sur. Mientras tanto, dagos na kakasuhan na ninda Congressman Elry Villafuerte si Joe Usabal. Huli ka na subuot sinasala kani ang mga impormasyon o mga bareta dapit sa ipinapaabot sa mga tao. Asinda bantay nakaw koalisyon and sasampaan pa man nin kaso aram na subuot ninda Congressman Elry Villafuerte kun sisay ang nagpapadalagan kanda sinasabing bantay nakaw koalisyon. Pipreparar na ngunyan ang kaso na isasampa kontra kay Joe Usabal asin sa bahay nakaw koalisyon. Kung saan sinasabi subuot kan sarong kabalang na piki subuot ang survey na ginigibo kan na Pulse o kan Pulse Asia kung saan daog na maray ang mga kalaban ninda Congressman Migs Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte, asin Congressman Elry Villafuerte, asin na malinaw sa survey kanda Pulse Asia na harayo na maray asin sausaw
ang mga kalaban kan mga Villafuerte sa paparanihon na eleksyon. Sinabi pa man na aram kan gabus na digdi and Pulse Asia iyo and nagpapaluwas nin na mga survey sa paagikan sa indang mga nakukuang data asin na respetado sa enterong kinabahan sa pagpapaluwas kan resulta kan survey ulit ini credible asin na makatao makatotohanan an ipinagpapaluwas na mga datos sa survey na dain nababayadan uya si Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Tapos ito talaga, kakasuhan talaga po namin yan si Osabal na yan. Saka yung Bantay Nakaw Coalition na alam na namin kung sino nagpapatakbo. Alam na namin. At lalapas yan, supporter ng mga kalaban namin. Ilala na po namin, na-identify na. No? Inaayos lang yung kaso. Kasi saan ka nakakita? Ang Pulse Asia po, Benji, Frank at Benny, isang reputableng organisasyon. Nirespeto sa buong Pilipinas, sa ibang bansa. Saan ka nakakita ito si Kabalang sasabihin niya, peke raw yung survey. Saan ka nakakita niyan? May pruebas na tunay yun. May humingi na kami ng certification na tunay yun. Sasabihin niya na peke. Kaso yan. Kaso po yan, malinaw yan at mananalo po kami dyan. Mananalo po kami dyan. So, kung abutin niya ng matagal na panahon, wala kaming problema. Kung titignan nga nyo, yung kinasuhan ni Governor Migs ang NX. Ewan ko kung nabalitaan nyo na. Sabi ng NX, saka ng komentarista ng NX, na nung panahon ni Governor Migs, palagi raw late ang sweldo. Una-una, ang sinira niya yung Kapitolyo. Kasi, pwedeng sasabihin late ang sweldo na on time, minsan maaga pa. Opo. So, kinasuhan ni Congressman dating Governor Migs. Pagkatapos ng 8 taon, ngayon nanalo na po sa kaso at sigurado hindi lang kulong ang mga imbuelto diyan, magbabayad pa sila ng fine. At hindi kami hindo hanggang ilaban yan. Kung umabot na Supreme Court yan, okay lang. Pero at least may hustisya kami. Yung ginawa ni Kabalang na sinabi niya unang-una na pures ang province ng Camarines sa Bicol na hindi naman. Kakasuhan po namin yan. Pangalawa, sasabihin niya na fake raw yung Pulse Asia survey. Kakasuhan namin yan. So kami, dinadaan namin sa proseso. No? Kung umabot yan ng ilang buwan, ilang taon, okay lang. Basta gusto namin tamaan. Pero yung resulta ng survey na sinabi mo, maski kay Congressman Migs, 95% ang kalaban, napakababa. Sa history ng politika po, ito na po ang pinakamataas na mga resulta ng survey. At kaya kami lalo nagsisipag talaga. Inspirado kami na lalo pang magsipag, lalo pang magtulong. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elre Villafuerte kan na 2nd District Camarines Sur asin kandidato sa pagkagobernador kan probinsya kan Camarines Sur nanginginot sa survey laban sa kulilat na sa iyang kalaban. Yan mga tugang ang kateripunan kan mga barata alas 7 sa pangaran kanda sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin barata Buyet Paderes asin sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asin Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Jonel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bindisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.